Ang Great Wall of China ay higit pa sa isang pader. Isa itong kahangahangang koleksyon ng mga pader, kuta at muog na sumasaklaw sa libu-libong kilometro. Isang testamento sa pagpupunyagi ng sangkatauhan sa loob ng mahigit 2,000 taon. Walang iisang individual ang nagtayo nito, bagkus ito ay pinagsama-samang pagsisikap ng iba't ibang dinastiya. Nagsimula ang pagtatayo ng mga pader noong ika-7 siglong BCE ng iba't ibang estado na nagpoprotekta sa kanilang teritoryo. Ngunit ang pagdugtong-dugtong ng mga ito para maging isang pinagisang depensa ay sinimulan ni Emperor Qin Shi Huang noong 200 BCE na layong ipagtanggol ang kanyang bagong imperyo mula sa mga nomadic na tribo sa Hilaga. Gayunpaman, ang karamihan ng mga seksyon ng pader na nakikita natin ngayon, lalo na ang mga yari sa ladrilyo at bato, ay produkto ng Ming Dynasty, ikaw 368-644. Sa panahong ito, daan-daang libong sundalo sa pilitang pinagtrabahong magsasaka at bilanggo ang nagbuwis ng buhay sa konstruksyon, kaya tinawag itong pinakamahabang sementeryo sa mundo. Ang Great Wall ay puno ng mga interesanteng detalye, isang alamat lamang na nakikita ito mula sa buwan ng walang tulong. Gumamit sila ng pandikit na gawa sa malagkit na bigas, glutinous rice at apog para sa pambihirang tibay, at bukod sa depensa, nagsilbi rin itong sistema ng komunikasyon gamit ang mga beacon tower. Hindi rin ito isang tuloy-tuloy na linya. Mayroon itong mga seksyon na natural na harang at maging mga paralel na pader. Ang pinakamaandang bahagi nito ay may edad ng halos 3,000 taon na gumamit ng iba't ibang materyales tulad ng rammed earth, bato at ladrilyo depende sa lokal na supply. Bagamat hindi nito ganap na napigilan ang lahat ng pagsalakay, nananatili itong isang malakas na simbolo ng sibilisasyon at pagkakaisa ng China. Ang paglalakbay sa Great Wall ay hindi lang pagbisita sa isang istruktura, kundi isang paglubog sa libu-libong taon ng kasaysayan, sakripisyo at pambihirang inopasyon na patuloy na nagpakamangha sa buong mundo.